Good afternoon. So sa hapon pong ito, mag-uusap lang po tayo regarding sa isang katotohanan na siguro sometimes nakakaligtaan ko ring i-topic dahil nakatutok tayo sa end times, minsan sa mga latest issues regarding this, regarding that. But the most important thing, sabi ng Panginoon, maging fishers of men po tayo. Hindi po ba? At siya pong akin pong ibabahagi po sa inyo ngayon. Ano po ba ang dapat nating i-share sa mga tao? First, i-share lang po natin yung dakilang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus at binayaran niya na lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo. Past, present, future. Na ito ay magkakaroon lang ng isang tinatawag na effectivity sa isang tao kung siya ay maniniwala doon sa tinapos niyang gawa sa krus. Di po ba? Di ba doon siya namatay sa krus, sa Kalbaryo? Doon siya namatay kaya kung paniniwalaan mo na sapat na yung kamatayan niya sa krus upang ikaw ay sukat na maligtas sa lahat ng kasalanan mo po yan, past, present, even your future sins that you hadn't committed it yet, mapapatawad yan. Or should I say, pinatawad na yan. Hindi mapapatawad. Pinatawad na yan. Sorry, past tense na pala. So, ang Panginoong Jesucristo po is the central figure of everything. The Bible, actually sabi nila central figures ng Bible, pero po para pa sa akin, at doon sa malalalim sa grace, yung Bible, si Jesus mismo yon. Kaya si Jesus ay personified ng Biblia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya po ang kinapapalooban ng lahat-lahat ng nasa Bible. Naging persona ang Panginoong Jesucristo. Kaya outside Jesus, walang kaligtasan ng sino man. Kaya ang atin pong ibabahagi lang po sa iba na mahal sila ng Panginoon, namatay siya para sa kanila, hindi natin sila huhusgahan sa kung ano man yung mga ginagawa nila, but we need to give them the solution, and that is Jesus. Kilala niyo naman po ako, hindi ako nakikipag-debate. Ang usual na aking approach sa isang tao, God loves you, He sent His only begotten Son para mamatay sa krus ng Kalbaryo. At yan ay tapos na. Sabihin ko rin, the only thing na gagawin mo, paniwalaan mo na tapos na yan. Mahalaga pong paniwalaan mo na finish na yon, no? Dahil siya po nakasalalay, nakasukat ang lahat-lahat, no? Kung paniniwalaan mo tapos na yung ginawa niya at hindi mo ihahalo ang sarili mo, okay, doon sa mga bagay na yon, no? Hindi mo ihahalo ang sarili mo sa equation kako sana maliligtas ka. Sapagkat it's all about God. Okay? Pagkaligtasan ng pinag-uusapan, it's about God the Father and God the Son. Sila po ang nag-make ng deal, no? Ibig sabihin, ang nag-deal, makinig po mabuti, wala tayo sa equation. Ang God the Father at God the Son ang nag-deal. Ngayon, doon sa Old Testament, nakikideal ang Diyos sa tao. Kaya nga po napakahina ng deal na yan dahil ang tao involved. Hindi dahil sa Diyos ay involved, but because involved ang tao, napakahina ng klase ng deal na yon. Pumapalya. Ano yung deal na yun na tinatawag sa Old Testament? Yan ang law. Amen? Yan ang law na ibinigay kay Moises, or should I say, ibinigay sa pamamagitan ni Moises, pero ang Diyos pa rin na nagbigay dun sa Mount Sinai. Natagalan si Moises sa Mount Sinai at ang unang command doon, do not have other gods more than me. Di ba? Or should I say, do not have other gods other than me. So, nung nakita nga ni Moises na nagsasamba sila doon sa guyang ginto na si Aaron pa man din ang nag-create o gumawa, sa sobrang galit niya, yung tablets ng Ten Commandments, kanya pong binasag sa galit po niya. Ibig sabihin, nalabag agad yung first commandment. Ganyan kahina ang tao. That's the frailty of a human being. So, nalabag agad yung first commandment. Kaya walang nangyari. Palpakis, hindi po ba? Kaya nga po, yung hindi kayang gawin ng tao, sabi ng Bible, ginawa na po ng Diyos. Ang Diyos na po ang nagkatawang tao. Jesus Christ is God, 100% God, 100% man.
Okay? Nagkatawang tao siya, namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay Diyos na naging tao. Hypostatic union po ang tawag dyan. Okay? At siya po ay pagkamatay niya sa krus, lahat ng maniniwala sa kanya, dun sa ginawa niya sa krus, maliligtas. Ngayon, si Satanas din po, nagdo-double time. Sabi ni Jesus, mamalakaya kayo ng tao, I will make you a fishers of men. Si Satanas din po ngayon, kumukuha rin ng mga men, ng mga tao. Namamalakaya rin po siya sa maling doktrina, no? Gustong takpan ni Satanas ang mata ng mga tao kay Jesus, pangalawa sa kanyang grace. Okay? Gusto ng Satanas na ito na magkaroon ng view ang ibang tao kay Jesus other than kung sino talaga siya. At gusto niya, wag maniwala ang tao sa grace. Ang gusto ni Satanas, ang mga tao ay maniwala na kaya nilang maligtas sa kanilang sariling gawa, na kaya nilang maligtas no matter what, na mag-e-effort sila para maligtas sila. Yan ang religion. The religion, yan po ang relihiyon. Ang relihiyon ang pinaka-weapon ni Satanas sa ngayon. Dahil pag may relihiyon nga naman ng tao, ayaw na makinig sa ebanghelyo. Meron po ako nakita dito sa Facebook mo kanina, or should I say, Facebook yata, o meron din po siya sa YouTube, ano? At nangangaral po siya ng grace, nangangaral siya tungkol sa finished work ni Jesus, binabanatan po siya ng mga unbelievers kung ano mga pinagsasabi sa kanya. Kesyo man-made daw yung mga pinagsasabi niya, hindi naman talaga tayo maiintindihan ng mga unbelievers. Ang sabi po ng Bible, tinakpan ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga mata upang hindi sila makakilala sa katotohanan. So wag tayo magagalit doon sa mga ganon. Although minsan siguro mabibigla ka, nakakapikon naman, bakit ako ginaganito? Well, mapalad ka. Dahil kung paano pinersecute si Lord Jesus noong araw, ganun din tayo pinepersecute. Ibig sabihin, talagang nararanasan din natin yung mga pinagdaanan niya. Not to the point na mamatay sa cross, hindi po yun ibig sabihin, kundi yung persecution. Yung persecution, binilin po sa atin yan, mararanasan po natin yan. No? Pero, ang maganda po nito, gagamitin din ng Panginoon yon para yung mga taong na may persecute, mag-turn din sa Lord. Hindi natin alam kung paano. Basta keep on sharing the good news. Meron pong gumaganyan sa amin dati, ang ending, naging born again din po siya. Oo, nakakilala. I mean, naaalala ko po yun. Dati, tumutulig sa atin. Dati, nagpe-persecute sa mga believers. Ang ending, naging believer din po siya. Kaya nga po, do not limit the Lord Jesus. Dahil ang Panginoong Jesucristo po, meron po siyang kakaibang paraan. No? Alam naman natin ang ginagawa niya ngayon, nagpapakita na po siya, mismo sa mga panaginip, doon sa mga tao na ayaw siyang kilalanin dati. Alam niyo po ibig ko sabihin, isang bansang ayaw siyang kilalanin dati. Ngayon sa mga dreams nila, nagpapakilala siya. Amen? Kaya ang Panginoon natin may sariling ways. Do not condemn people, wag po natin silang huhusgahan. Mahalin po natin sila with the love of Jesus na sa atin po ay ibinigay, pinagkaloob. Yan po ay galing sa biyaya niya. Pag biyaya kasi ang ibig sabihin, wala tayong ginawa, pero ipinagkaloob po ito sa atin. Libre. Tapos yung kanyang righteousness imputed po sa atin. So we have an imputed righteousness. Nagkaroon po ng divine exchange. Yung ating unrighteousness pumunta sa Lord Jesus at yung righteousness ni Lord Jesus pumunta po sa atin. Yan ang divine exchange. Nang maniwala tayo, so tinapos niyang gawa. It took a revelation and the Holy Spirit na buksan ang puso at isipan ng mga tao bago po maunawaan ito. Sabi ng Bible, a non-spiritual person will never ever understand the things that are spiritual. Napakaliwanag po sa Bible niyan. So do not force those people na unbelievers na malaman nila na maunawaan tayo. Of course not. Hindi nila tayo mauunawa. Hindi nila tayo mauunawaan dahil bulag pa po sila nakasara pa po ang mata ng kanilang mga puso. So until the day yung veil matanggal, doon lang po sila makakakilala kay Lord Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo na maging ka-good vibes na po. Tandaan nyo, si Satanas po namamalakaya rin po ngayon ng mga tao. So hindi po tayo papayag na yung mga mahal natin sa buhay ma-snatch niya o makuha po niya. Ipakilala natin si Jesus sa kanila at ang kapangyarihan na ni Jesus ang bahala. Importante, masabi natin yung gospel sa kanila. Agawin natin sila sa dilim. Yan ang sabi ng aklat ng Judas. At tayo po ay gagamitin lalo ng Panginoong Jesus. Thank you mga ka-good vibes. God bless sa atin.